Ayan guys, testing na natin ito. Oh. Ito yung cord niya guys. Isasaksak na natin dito yan. Yan. Tapos, may nakahanda na tayo dito guys na tubig. Ito. Oh. Yan o yan. Ilalagay na natin siya rito. Yan, dyan. Ayan. Ayan, nasa loob na siya guys. Okay. Sasarado ko na to. Yan. Pipihitin ko na to guys ha. Tingnan natin ito guys. Yan. Yan. Yan guys. Tingnan natin to guys kung okay na. Oh. Kung napansin nyo guys, oh, ang lakas na ng usok nito. Ayan oh. Yan guys oh. Ayan oh. Yan oh. Usok na siya guys. For today's video guys ay gagawa tayo ng isang Electrolux na microwave oven. Subukan nating i-plug ito guys. Ito, pa-plug natin dito yan guys. Yan. Titingnan natin guys kung ito guys may power guys. Ayan, plug na. Pihitin natin ito guys dito. Kung napapansin nyo guys oh, walang ilaw, walang ugong, totally walang power. So bunutin na natin ito guys at baklasin ko nga ito kung ano ang problema nito. Sa pagbabaklas nito guys, hindi ko muna papakita sa inyo ha. Mamaya pagbaklas na ay papakita ko sa inyo guys ito. Okay guys, ito nabuksan na natin guys. Ito, pansinin nyo guys oh, daming dumi. Yan oh. Pero walang problema yan guys. Madali lang natin linisin yan. Pwede natin yung pagpagin mamaya. Yan. Ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung ano yung mga nito. Ito yung tinatawag nating thermostat nya ito. Yan. Ito naman guys, yung tinatawag nating fuse. Ito oh, yun yung fuse natin. Yun oh. Yun, nakita nyo ba guys? Yan oh. Yun. Saan ba? Saan ba yung fuse? Ito yung fuse natin eh, no? Yung fuse. Yan oh. Yun. Yun yung fuse. Yan. Tapos ito naman guys, terminal naman ito ng ilaw. Yung pinaka-ilaw dito sa loob. Kaya testing na natin ito guys. Check upin natin kung ano ba ang problema. Bakit walang power? Ha? Check upin natin ito guys. Kung bakit wala siyang power. Ano ba ang dahilan? Ano ba ang naging problema? Bakit wala siyang power guys? Ayan. Ngayon sa pamamagitan ng ating multitester ito. Yan. Yan. Lalagay natin ito sa ohms. Lalagay ko sa times 10k. Yan. Okay na rin yan. Subukan natin guys na check upin nga yung fuse guys. Ayan o. Ilalagay ko muna ito guys na kung ito. Dito para makita nyo ha. Yan. Yan. Kung merong deflection, ayan oh. Yan. Check upin ko yung fuse. Ito guys, fuse oh. Yung fuse niya guys dito, yan oh. Kung meron ba siyang continuity yung fuse niya. Yan. Wala guys, palo yung ating kwan. Wala oh. Yan oh. Yung fuse niya riyan oh, wala, alam palo. Dapat pumalo siyang ganyan, yan. Pero wala guys eh oh. Busted yung fuse niya guys. Palagay ko kaya guys ganyang nasira yung fuse niya. May problema dito sa system. Dito. I-ayos lang natin guys yung ating camera. Yan ha. May problema dito sa system. Either na itong kanyang capacitor nito may problema or yung magnetron. So check upin natin ito guys. Alamin natin ito. I-ayos ko muna yung aking camera guys. Tanggalin natin itong magnetron guys. Ayan oh. Ito lang yung terminal ng magnetron eh. Ayan oh. Bababa natin itong kanyang terminal. Yan.
Tsaka ito. Yan. Ngayon, check upin natin yung magnetron niya, yung dalawang ko nito. Nakita nyo guys, yan, yung dalawa na ito. Yan o. Papansinin nyo guys ito, nakikita nyo ba guys yung ating multitester na yan, makikita nyo kung pumapalo yan guys. Yan o. Tingnan natin kung pumapalo. Ayan guys, nakikita nyo pumapalo ah. Subukan natin yung dalawang terminal kung papalo siya. Ayan, pumalo guys. Pumalo siya. Subukan naman natin sa line to ground. Wala. Okay. Dito, line to ground ulit isa. Guys, buo yung kanyang magnetron. Buo yung magnetron. Ngayon, testing naman natin itong ating tinatawag na starting capacitor niya. Ito oh. Ito guys. Testing natin itong kanyang tinatawag nating ito oh. Hindi ko yan. Yung starting capacitor na yan guys. Yan eh, nagre-range siya ng 0.7 microfarad or 0.8 microfarad. Tingnan nga natin ito guys kung buo yan guys. Babaklasin ko yan guys. Babaklasin ko muna guys yan ha. At hindi ko muna mapakita sa inyo yan. Ito guys, nabuksan ko na ito. Natanggal ko na yung starting capacitor niya. Ito oh. Starting capacitor niya ay, ang value niya ay 0.75 microfarad. Ito oh. Guys, ayan o. 0.75 microfarad, 2100 volts AC. Yan guys. So, check upin nga natin ito sa pamamagitan natin multitester kung buo pa ito. Pagka ito guys ay pumalo at bumalik, tapos sa kabila ay ganun din. Pag ito hindi pumalo at hindi na bumalik, sira. I-try nga natin guys. Ayan guys, bumalik siya. Kabila. Buo guys yung ating starting capacitor. Testing yan natin yung kanyang diode, kung okay rin yung diode nya. Pagka isang palo lang ito, tapos sa kabila hindi papalo. Ito hindi pumalo guys ha. Dito kailangan pumalo siya. Okay. Buo guys din yung kanyang diode. So ang naging problema lang guys nito, putol yung fuse. I-try nga natin guys na ayusin nga yung fuse nito dito guys. Ikakabit ko na itong system nito dito, yung ating starting capacitor. Ibabalik na natin ito guys dito. Wala tayong nakitang problema kundi yun lang. Pero check upin nga natin dito guys itong fuse nga nito guys. Ito fuse din ito eh. Check upin natin kung okay itong fuse nito guys. Check upin natin itong fuse nito kung okay. Ito guys yung fuse nya. So nakikita ba guys yung ating tester pumapalo? Ayun, nakikita guys oh. Nakikita ba guys? Ayun. Yung ating tester, ayan oh. Kung pumapalo. Ayan. Ngayon, check upin natin ito guys na fuse nya kung buo pa ito. Ito oh. Buo guys. Ito pumapalo oh. Ito, buo yung ating fuse. Ito oh. Ayan. Papakita ko sa inyo guys yung fuse. Ito oh. Ayan. Yan oh. Buo siya guys. So i-assemble ko na to para ma-testing natin kung ito okay na guys. Ito okay, standby lang kayo guys. Kakabit ko muna itong starting capacitor do sa dati niyang kinalalagyan guys. Ito yung fuse na tinanggal ko rito. Ito guys, so testing nga natin guys. Ito oh. I-testing guys yung fuse ha. Tingnan nyo guys, oh, walang palo guys. Yan oh. Ibig sabihin open. So meron guys ako dito ipapalit. Ito oh. Yan. Testingin nga natin ito guys. Pansinin nyo guys yung ating tester. Yan guys oh, pumapalo. So ikakabit ko na to guys. Yan. Para noon makita natin kung okay na ito. Kung fuse nga lang ba ang problema niya, ba't ayaw umandar. Yan guys. Kanina guys ito pina-under ko to kanina, walang power.
So testingin nga natin ito kung power nito. Yan. Testingin na natin ito guys, yan o. Pihitin natin itong ganyan. Yan. Yan guys. Yan, makikita na natin ito guys kung okay na ito. So i-try nga natin ito guys. Itong isaksak ulit ito. So isasaksak ko ito guys dito. Yan o. Sasaksak uli natin yan guys dito ha. Kung ito guys magkakaroon na guys ito ng kwan. Yan, sinaksak ko na guys. Yan guys, pinaksak ko na siya. Umugong na siya guys oh. Buksan nga natin itong loob guys. Umugong na Yan. Guys, pansinin yung kwan niya guys, yung loob. Yung pinakamika. May problema guys oh. Sunog na guys. Palitan natin yan guys. Yung mika na yan. Yun ang nagiging problema pala guys. Yan oh, palitan natin yan guys. Okay. Guys, kung mapapansin ninyo oh, puro kalawang na yung loob niyan. So yan ang pinagmumula nung nagkakaroon na static. Kasi kailangan guys dyan lahat na intact na may pintura yan. Kaya pipinturahan natin guys yan. Kahit na ito kulay gray kaya ipipintura ko ito. Yung epoxy primer guys nito. Para hindi siya magkaroon ng static. Kaya yun ang naging sanhi kung bakit nagkaroon siya ng tinatawag na nasira yung kanyang fuse. Nag-high current siya guys. So lagyan na natin ito guys ng kwan. Yan, papahiran lang natin yung mga sulok. Yan guys. Yung mga sulok na yun papahiran natin. Yan. Nagkakaroon guys ng static. Sabihin, nagkakaroon ng contact guys dun sa tinatawag nating kwan. Yan, yung mga pagilid guys na yan. Lagyan natin ng pintura yung mga gilid na yan guys. Ayan oh. Yun ang pinagmumulan guys kung bakit nagkakaroon siya na parang nag-arcing guys. Yan. Yung mga sulok lang guys. Yan. Para yan yung mga sulok na yan guys. Yan. Pagka natuyo naman guys yan, lala na, okay na yan. Mas mahirap guys yung eka nga magkaroon ng static. Kaya posibleng mag-break na naman yung kanyang fuse. Yan. Ganyan lang guys ang gagawin natin kapag kami nakita tayong mga kalawang. Pipinturahan natin yan guys para tumagal pa kung ating microwave. Yan. Ngayon yung mga tulo guys na yan papahiran ko mamaya yan. Yan. Yun guys ang pinagmumulan kung bakit nagkakaroon ng pinatawag na parang nag-arcing. Yan.
Yan, oh. Yan, pati pinto guys, meron din eh. Yan. Okay guys. Okay. Okay, after kong mapinturahan nito guys, ayan oh. Tsaka napalitan ko na din guys diyan ng yung mika niya na yan, oh, iba na oh, hindi na mapula. Ayan oh. Tsaka guys, natuyo na rin ito guys. Kanina ko pa yan napinturahan, ayan oh. Medyo natuyo na yan. Tetestingin na natin ito guys. Yan ah. Tetestingin na natin ito kung okay na ba ito guys. Yung pagkakakuha natin na yan. So antabi lang kayo guys at titingnan na natin ito guys. Ayan, titingnan natin ito kung okay na ito guys. Ayan. Ayan guys, testing na natin ito oh. Ito yung cord nya guys. Isasaksak natin dito yan. Ayan. Tapos may nakahanda na tayo dito guys na tubig. Ito oh. Yan oh, yan. Ilalagay na natin siya rito. Yan, dyan. Ayan. Ayan, nasa loob na siya guys. Okay. Sasarado ko na to. Yan. Pipihitin ko na to guys ha. Lagay ko lang ito sa medyo hindi masyadong kuwan yan guys. Ayan. Pipihitin na natin ito guys. Yan. Yan. Yan guys. Yan. Kung napansin nyo, wala na siyang, hindi na siya nag-a-arcing katulad nung kanina na parang merong gumaganon siya guys. Ngayon wala nang ingay. Tahimik na siya guys oh. Yan oh. Tingnan natin to guys kung okay na. Oh, kung napansin nyo guys oh, ang lakas na ng usok nito. Ayan oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Ayan oh. Usok na siya guys. Ayan oh. Okay na siya guys. So kung nagustuhan nyo guys yung aking video guys, ay paki-subscribe guys ang aking channel, munting channel. Thank you guys for watching Brad Demi TV.